Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste, ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. And the Golden
Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang happy Monday morning! Ika-27 na po tayo sa buwan ng Abril, April 27, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 po tayo ngayong happy Monday morning. Tuloy-tuloy sa public service. At syempre mamaya bigyan gaan natin yung ating libreng sakay sa pamagitan po ng ating mga generous ever partner, ang Aboitiz Power. Mamaya makikibalitan tayo. Standby lang. At syempre ngayong umagang ito ay ating pong bibigyang daan yung ating malaking misyon dito pong weekend na atin pong ay grabe no. Dami ding mga pasyente na ating pong napaglingkuran kahit na napakainit ng naging panahon natin. Pero anyway, ayan, successful. Pero ingat-ingat again, tayo po ay meron pong 13 lugar no ang nasa danger, no? Oo, danger level ng heat index. Oo, nito pong Sunday, ngayon ay Monday. Oo, may mga lugar na talaga namang meron na Dumangas, Iloilo pa rin. Pero meron ng Giwan Eastern Samar, pinakamataas na heat index na umabot sa 45 degrees Celsius. Ayan, na nasa danger level. Ingat pa rin po. Ingat tayo sa panahon. Lalong-lalo na yung nangyari na pinagsusuot ng face mask, yung naranasang kagawin na smog. Grabe, smog pala yun. Oo. Dun sa nasusunog na Navotas landfill, na may kasamang amoy na tila nasusunog na plastic. Oo, naglabas ng abiso dyan ng Pasay at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office na iwasan muna na lumabas ng bahay o kaya naman pag lumabas mag-face mask. Para nang sa ganun ligtas po, no? Kaya naman pagka may naranasan kayo, konsulta agad sa doktor. Dahil yung usok na yan, pinaniniwalang galing doon sa nasusunog na landfill sa Navotas City. Oo, grabe yun Binalo tayo na makapal na usok ang papawirin, diba? May bahagi ng isang mall kagabi na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Ayun. Pero bumalik na yata sa good air quality level ang Metro Manila, yung karamihan sa naapektuhan. Okay, standby lang po. Mga kaibigan, pupuntahan po muna natin yung pong medical mission ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nito pong araw ng Sabado dyan po dito sa atin sa Pasay. Yan po ay bahagi ng selebrasyon ng ika-53 anibersaryo po ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, at nakasama po natin no other than the President ng KBP ngayon. Of course, ang ating presidente din ng Manila Broadcasting Company. Ayan, si Mr. Ruperto S. Nicdao Jr., si Boss Jun Nicdao. At syempre ang chairman
ng KBP, si Sir Herman Basbaños. Ayan. So nakasama natin, and of course ang chair si Ma'am Lorlene Velarde, si Ma'am Nessie, and everybody sa Team KBP. And thank you so much with Team DZRH Operation Tulong, at kasama ng napakarami nating mga donor. Ibabalita sa atin yan para pasalamatan natin at kilalanin ang mga nagsama-sama para nang sa ganun ay maisagawa po ng matagumpay yung pong medical mission sa pamamagitan po sa initiative ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, at tayo po ang nasa ground, ang DZRH Operation Tulong, at nagdatingan din ng napakaraming mga partner natin na tumulong, of course sa pamamagitan po nila ay natugunan natin yung mga pangangailangan po, lalong-lalo na sa mga gamot, yung mga medical needs. Alamin natin at tingnan natin ng balita tungkol dyan ng ating Team Operation Tulong, Iza Gabriel. Iza, good morning. Yes, Miss May, magandang umaga. Matagumpay nga na naisagawa nito lamang nagdaang linggo, Sabado, sa Juan Sumulong Elementary School ang isang medical mission sa pangunguna ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang sa ika-53 taong anibersaryo nito. Wala pa mga alas 8 ng umaga ay oras kung saan nakatakda ang pagsisimula ng ating medical mission, ay talagang pila na ang ating mga kababayan para sa libreng serbisyong medikal hatid natin para sa mga residente ng lungsod ng Pasay. Sa katunayan, higit 1,000 ang ating naging benepisyaryo ng ating medical mission, kung saan ilan sa ating mga naging serbisyo ang medical check-up, katuwang ang ating mga doctors mula sa University of Santo Tomas Hospital, Operation Tulong Voltracom CSR, at Operation Tulong Knight of Columbus. Isa rin sa pinilahan o blockbuster sa ating medical mission ang dental services, kung saan libreng nakapagbigay ng pasta sa ngipin, root canal, at libreng bunot, kung saan sabi nga ng ilang mga pasyente na ating mga nakakwentuhan, Ms. Mayno, ay sobrang saya daw nila dahil bukod sa libre ito ay magaan pa ang kamay ng ating mga dentista, kaya hindi raw naging masakit ang proseso nito. Meron din tayong naging optal services kung saan nabigyan din natin ang ating mga ate at kuya, tito at tita, at syempre ang ating mga lolo at lola ng salamin para luminaw na muli ang kanilang mga paningin. Matapos ang kanilang procedures at medical check-up, syempre Miss Mino, ay kakailanganin ng ating mga pasyente ang gamot. Kaya agad na rin natin itong tinugunan sa pamamagitan na rin ng ating mga butihing sponsor. Miss May, hayaan mo kung banggitin yung ilan nating mga nakasama doon sa medical mission na silang nagsilbi para din na kumbaga maging matagumpay ang programa na ito. Syempre una na dyan ang Pasay city government, kung saan pinahiram sa atin ang Juan Sumulong Elementary School, at talaga namang very welcoming dahil simula nung pag-ingress natin hanggang sa matapos ang ating medical mission ay nakasama natin at hindi tayo iniwanan. Maraming salamat din po sa University of Santo Tomas Pasalamatan Hospital. muna natin, Eiza. Unahin natin, of course, nabanggit mo na ang Pasay City government. Of course, maraming salamat dahil pinangunahan yan ng no other than the mayor, na kahit nagaling nag-travel, ay agad-agad nagpunta dyan, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Of course, Congressman Mark Calixto, nakasama din natin, Vice Mayor Mark Calixto, nakasama din natin kahapon. Of course, welcoming syempre ang ating husang KBP. So, nandyan sila kahapon. At sabi nga ni Mayor, mukhang kakalapag lang niya galing ng, I think, Malaysia ba? Ayan, so dumiretso siya. Naku, wala talagang kapaguran ng Mayor Emmy. Maraming salamat sa kanilang team na talaga namang yung kanilang lalong-lalo na yung team ni Ma'am Rolette and of course ni Ma'am Christine na nakasama natin the whole day. Talagang nandun sila at nakaagapay din. Maraming salamat po. Thank you so much. At syempre sa Juan Sumulong Elementary School, sa kanilang
team din na nakasama natin at of course yung kanilang mga security. Thank you so much sa inyong pag-agapay at talaga namang kasama natin mula simula hanggang matapos. Ayan, thank you so much. Of course, sige, go ahead. Yes, Ms. May, nais din nating pasalamatan yung mga doktor na ating mga nakatuwang mula sa University of Santo Tomas Hospital. Siyempre, sa pangunguna ng kanilang medical director, si Dr. Charito, Ms. May, na dapat ay makasama natin. Mukhang medyo busy May ang doktora. convention. Ang medical director ng UST Hospital, Dr. Charito Malong Consolacion. Ayan, napaka-busy dahil may convention actually, sabi nga niya. Sabihin daw natin kay Sir John, ayan, hindi siya nakasama dahil siya ay nasa convention. Pero pagka nandyan yan, ako, makasama din naman talaga natin. Ayan. Yes, Miss May. From UST na nakasama natin yung kanilang mga medical teams. Ayan, lalong-lalo na sila yung yata yung mga nagpasta, di ba? At nag-root canal. Bukod yan, of course, nakasama natin ang ating Voltracom medical team headed by Chairman Danny Detera, Engineer Mike Lawan, di ba? At syempre ang Knights of Columbus ni Casin and Luna na talagang nagsama-sama lahat, medical, dental, optical na ating siguro mamaya sa public service hour ay ating isa-isahin yung kanilang mga names, lahat ng participating teams para maging matagumpay yung misyon. Ilan pa sa mga nakasama natin, Miss May, para maging matagumpay ito ay ang TGP Party List, ang Lingkod Lapid, Senator Lito Lapid. Of course, TGP Party List headed by Congressman Jose Bong Teves. Kong, thank you so much. Maraming salamat at marami yung narating ng mga medicines na na-purchase para po sa ating mga beneficiary dyan po sa siyam na barangay, kung hindi ako nagkakamali, siyam na barangay ng Zone 13 sa Pasay City. Ayan, of course, Congressman Bong, thank you very, very much. Dahil ang mga barangay po na bumubuo sa Zone 13, Barangay 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, and 135. Ayan, maraming salamat of course sa TGP Party List Congressman Bong Teves at of course ang Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid. Ayan, at siguro kung may time yan, nakasama sana natin si dapat si GM Mark Lapid for Lingkod Lapid, Aiza, But then, naging very busy day din sila kahapon. But anyway, nandyan naman sila at ating nakasama din sa pamamagitan ng kanilang mga tulong. Go ahead. Tama ka dyan, Miss May. At syempre, kasama rin natin ang Rotary Club of Malate Prime, ang The Great Lighthouse Foundation, Inc., sa pangunguna ni Bishop Ruben Abante, ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, at Rotary Club of Makati F. Subel, ang Pascual Laboratory, sa pangunguna naman ni UCP Emil Orenciano. Ang nakakatuwa dito kay Sir Emil, lalo na sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, isa sila, Miss May, sa namahagi din ng wheelchair para sa ilang mga kababayan natin sa lungsod. At kasama nila yung team na nag-assemble nung 12 wheelchairs, napakagagandang mga wheelchair, courtesy po of course RC Makati F. Subel sa pamamagitan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung saan isa din sa maraming salamat po sa mga officer chief si UCP Emil Orencia na dumating din, of course kasama din ng yung kanilang Pascual Laboratories. At syempre, pasalamatan din natin the Great Lighthouse Foundation. Kinatawa naman, wala ang Serene Tagkuban at of course Bishop Ruben Bante, pero nandyan ang Voltracom team, na Chairman Danny Detera, na talagang tumanggap ng pagkilala dahil everybody ay na-recognize po sa pamagitan po ng KBP. Kaya natin pinapasalamatan, dumating ang UCP Emil hanggang halos matapos din sila, So maraming salamat. At syempre, napakarami nating mga Rotary Clubs, Iza, na nakasama at dumating din sila, 'di ba? Lalong-lalo na ang Rotary Club of Malate Prime dumating din ang Sir Jimmy Ocampo, 'di ba?
ang Sir Opo. Jimmy Ocampo, past president, pero yung the whole dental natin needs ay sila ang ating sponsor. Maraming salamat dahil diyan dumating ang kanilang UCP, no? Si Ma'am Kath, tama? And then Yes, ma'am. Oo. Catherine. And then the past presidents, the husband si Sir Romel Rojas, and another past president. Sino pa ba ang dumating? Of course si Yung paparating, Sir Jimmy. President-elect. President-elect si Sir Elmer de la Cruz Sir na Elmer, yes. nagtulong-tung para sa mga gamot. Ayan, maraming pong salamat sa inyong mga gamot. Thank you so much. Team Rotary Club of Malate Prime. Kompleto sila. Of course, ang godfather nila, Sir Jimmy Ocampo. Talagang, kala ko may dumating na na presidente nung dumating ang Sir Jimmy. Hi Sir Jimmy, good morning. Ayan, maraming salamat RC Malate Prime. Ayun, actually magkakaisa sila. And of course, ang Rotary Club of Ramon Magsaysay, di ba? Isama na natin yung Rotary Club of Manila Binondo Prime at ang Kiwanis Club of Manila. Sila yung mga nagsama-sama para doon sa magamot, Iza. At nakasama din natin sila live with the Rotarac na ating partner sa mga bloodletting, Rotarac of San Beda University with Amy Gabat. Sabi ko nga sa inyo family ito with Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat na dumating din. And then of course Kiwanis and the incoming president ng Rotary Club of Ramon Magsaysay, Ma'am Anago. 'Di ba? So talagang yung tulong na sama-sama, grabe, nakakataba ng puso, Iza. Nakita natin sila na dumating din sila para i-represent yung kanilang mga clubs at the same time makasama natin because sila din yung ating mga sponsor, 'di ba? So maraming salamat. Oo, di lang natin Hindi lang nila tayo basta inagapayan sa medical mission, kundi pumunta at talagang sumama pa para mag-assist din ng ilang mga pasyente noong araw na iyon. Kaya labis-labis ang ating pasasalamat sa ating mga Rotarians at syempre sa iba pa nating mga partners dahil kung hindi rin dahil sa kanila ay hindi rin natin matagumpay na maisasagawa itong medical mission na ito sa Juan Sumulong Elementary School. At syempre ang Pilipinas ngayon Emergency Response Rescue, no? Pilipinas ngayon Emergency and Rescue Unit, ang kanilang ECG, napakamabenta din. Dami pala, no? Dami din ng pa-ECG kahapon haba ng pila. Thank you so much sa team. Mamaya kilalanin natin sila. At maraming salamat Kuyang Edwin Duque, ha. Thank you so much sa suporta. At syempre nagsama-sama din ang Rotary Club of San Mateo Highlands. Minus lang si Engineer Lerma Lembrado, yung kanilang team na nagpadala din ng gamot. Of course, Dr. Vega, 'di ba? Na ating of course dala-dala din nila yung mga gamot. San Mateo Highlands, and then ano pa ba? BCD Pediatric and Medical Clinic, tama? No? Yes, Miss May. At ang Rotary Club of River City Marikina sa pangunguna ng kanilang GP Good President Jerica de la Cruz po. Oo, nagsama-sama po sila. Thank you so much. Isang team from Rotary International District 3800. Tama? Yan, 38 ba o 37? Tama. 3800. 3800. Ayan, thank you so much. So lahat ng yan ay talaga naman pong of course the lifesaver ng Sir tawag nito? Tama ba? Lifesaver and Rotary Club of Manila South. Yes po. Si Sir Henry Endradora, thank you so much. Ayan. Personal po, Miss May, na nag-deliver ng mga gamot at nakakwentuhan din natin noong Webes. Oo, at syempre, ang Taumaso Express Solution. Maraming salamat, Ma'am Rosalie Panyares na BC. I think hanggang ngayon ba o kahapon, yung kanilang yung kanilang event diyan sa SMX. So ayan, congratulations din sa tagumpay. Ayan, okay. Iza? Yes, Miss May, Yun nga, muli maraming salamat sa ating mga sponsors at pumihit kayo bahagya, dahil noong araw din ng medical mission, Miss May, ay damang-dama din talaga ang saya ng ating mga kababayan dahil bukod sa medical mission na ating hatid ng KBP ay isinagawa rin ang paraffol na kung saan ay talaga namang game na game din na nakilahok
ang ating kasalukuyang presidente ng KBP at isa rin sa ating mga boss dito sa MBC, si Sir Jun Nicdao, at ilan pang mga kasamahan mula sa KBP, Miss May, no? Talagang napakarami at umuulan ng kumbaga biyaya nga. At sabi nga ng ilan more daw, more. Pero sabi nga ng mga kasamahan natin mula sa KBP ay babalik sila para makapaghatid pa ng mas maraming benepisyo sa kumbaga, ikagiginhawa rin na marami nating kababayan. At yun nga, katulad din na nabanggit noong Sabado, ang KBP o Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas ay hindi lamang basta naghahatid ng mga balita na talaga namang tunay at walang kinikilingan. Kung hindi, tapat din sa pagbibigay ng serbisyo para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much sa ating team Operation Tulong. Maya-maya, isa-isa natin silang kilalanin. Pero sa lahat po ng mga nagsama-sama nating mga sponsors, God bless you all. Thank you. Salamat po. Oras po natin, 34 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 41 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Pati muna tayo ha. Of course, congratulations sa ating mga boss. Dito po sa DZRH, matapos pong kilalanin ng University of the Philippines sa Gandingan Awards. Ayan. Of course, congratulations Dr. Cesar Chavez. Boss, congrats! Bilang Best AM Radio Program Host sa programang Special on Saturday at syempre ang ating Best News Anchor, yan, Kong Angelo Palmones sa kanyang programang Magandang Umaga Pilipinas. Congratulations! Beka naman! Nanganjaw pa no? Ayan. At syempre, happy birthday muna. Batiin nga muna natin ang happy birthday ating masisipag, ang ating chief cook ng Palugaw sa DZRH Operation Tulong. Happy birthday, Orlit Dizon. Happy birthday. At sino pa ba yung nag-birthday na nakaraan? Ayan. Happy birthday. Sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday. Ayan, sino pa ba yung isa nating member ng OT? Si Miko Derilon, tapos na yun eh. Ayan, happy birthday sa lahat ng ating mga birthday celebrant. At ngayon mga kaibigan, dako na muna tayo sa ating pasyente. Ngayon pong araw na ito, 9-month-old baby ang ating
Yung isa ba muna? Ayan, okay. 9-month-old baby. Kion JC ba to? Arsiaga? At taga Bukawi, Tambubong, Bukawi, Bulacan. Congenital heart disease ang diagnosis po ng bata. At si baby Kion po ay nakitaan agad ng sakit sa puso. O yung pong sinasabing may butas po sa puso. At kinailangan po, kinakailangang mag-undergo po ng operasyon. Dahil dun po sa resulta ng 2D echo ay na-confirm na may butas po yung kanyang puso. Kailangang maoperahan agad. At sa pamagitan po ng kanyang buting ina, si Ate Pauline Aviso, ay inilalapit po ito pong kanilang mga pangailangan para kay Baby Kion Case Arsiaga. Kaya ngayon po ay kung maaari po daw ay makalapit sila sa mga maaaring tumugon dahil nga po dito sa congenital heart disease na ito. Ang tatay po ni Baby Kion ay tricycle driver, and then yung kinikita daw po sa pamamasada sapat lang para po sa kanila. Si Ate Pauline naman ay hindi naman pwede magtrabaho dahil kapapanganak nga lang po, 9 months pa lang itong si Baby Kion. Kaya ngayon po alamin natin. Magandang umaga sa iyo, Ate Pauline. Good morning. Magandang umaga rin po. Good morning po sa inyong lahat. Pati po sa mga nakikinig. Oo. Ate Pauline, first baby nyo si Kion. Tama ba? Kion Jace ba? Opo, Kion Jace po. Ayan, Kion Jace. Ano po, pang-apat na baby po. Bunso ko po siya sa 4 na magkakapatid. Ilang taon na yung panganay mo, Ate Pauline? Po? Ilang taon na yung panganay ninyo? Magta-13 na po ngayong taon. 13. And then, lahat sila estudyante na yung tatlo? Opo, 13 po, tapos 7 tsaka 8. Ay 6 po. 7, 6. So, mga student na, no? Kumusta naman yung tatlo? Okay naman. Okay naman po sila, normal naman po. Oo, si baby lang, si Baby Kion lang. Nung ipinanganak ba siya, ay na-diagnose agad na meron na siyang congenital heart? Sa line-in po kasi ako nanganak. Tapos po, after 1 week po kasi ng panganganak ko, kailangan ko pong bumalik para po i-check up po siya. Doon po nalaman na meron daw pong murmur sa heart na naririnig ng doktor sa kanya. Mm-mm. Kaya po inano po ako na kung pwede ko daw po siyang ipa-to the echo po. Oo. And then dun sa to the echo, dun nalaman. Ilang months siya noon nung nalaman na meron siyang congenital? 9 days pa lang po siya. 9 days. So 9 days meron na siyang congenital. And then since noon ay lagi na siyang nasa ospital. Opo, lagi po. Monthly po yung check-up po niya. Tapos po, meron po siyang maintenance pong gamot. Okay. So from nung 9 days na yun, labas-pasok kayo sa ospital. Pero hindi naman siya na-confine ng matagal? Na-confine po siya ng 2 linggo po kasi po nagkaroon po siya ng pneumonia. Okay. Nag-pneumonia. And then, after nun, hindi na siya na-confine na may kinalaman dun sa kanyang sakit, no? Yung congenital heart disease. Wala naman po. Okay. Sige. So, anong sabi ng doktor? Open hearts, anong operasyon yung gagawin sa kanya? Open heart po. Kasi po, po siya yung ugat po kasi niya isang ugat po niya kasi is bumaliktad po. Kailan daw dapat magawa yung operation? Kailangan nga po niya 6 months pa lang po kasi sabi daw po kasi ng doktor sa akin, daw po, hindi daw po kasi siya tatagal. Okay. So yung operation na gagawin sa kanya, open heart, sa Philippine Heart Center, tama? Apo. Okay. Anong sabi ng natanong nyo na yung quotation, magkano yung dapat kailanganin para sa operation? Ang kailangan po kasi niya is 1M po. Kasi po, po kasi siya Bali, 3 operation po kasi siya. Kasi po, marami po siyang problema sa heart. Yung pangalawa pong diagnose sa kanya is yung kulang po yung kwarto niya po sa puso.
Ang normal kwarto daw po kasi ng puso ng tao is 4. Sa kanya po 3 lang po. Oo, kaya kailangan agad. Sana 6 months pa lang, ba't may 9 Opo, months kasi na? po, hindi rin po kakayanin ng puso niya pag hindi po daw po siya na inoperahan. Oo, nakapagsimula ka na, Ate Pauline, sa paghanap Opo, ng pondo? Kahit pa paano naman po, nakakalikom naman po ako ng pero po hindi ko po kasi agad malikom po yung 1M eh. Oo, pero sa Philippine Heart Center na pumunta ka na sa social service nila, no? Nagtanong, Opo. Po? Nagtanong Kailangan po, Okay, go ahead. No, kailangan po, naka-combine po kasi siya para yung mga discount, yung mga po sa makakuha ko po. Okay. Kailangan po muna po siya Ma-confine. ma-admit. Oo, tanong mo dun sa social service ng Heart Center, ano yung mga pwedeng maibigay na tulong para kay Baby Kiyon? Meron din po kasi yung may hawak po sa kanya ng doktor po dun sa Heart Ayun, Center. oo. Siya po kasi po yung nag-guide po sa amin para po ma-check up po si baby ng maayos, matingnan po niya. Oo nga. O, kailangan yun kasi mag-undergo pa si baby ng mga series of laboratory tests, di ba? Bago yung open heart surgery. Pero kumusta naman siya? Kasi dito parang okay naman siya, taba Opo, mataba po siya. Okay naman po siya. Kaso minsan po kahit papano, minsan pag bawal po talaga siyang umiyak. Kasi po, nangingitim po talaga siya agad pag umiiyak po siya. Oo, kasi congenital Oo nga. Opo. So dapat hindi konting lang po, parang hinihingal na po siya. Pero okay naman po kasi sawa naman po ng Diyos, hindi naman po siya nahihirapan ng sobra. Oo, di naman iyakin. Kasi yun ang bawal sa kanya. Opo, may time naman po na maburyot siya, pero siguro po kasi mainit. Oo. Okay. So ngayon, pero wala pang binigay ang Philippine Heart Center na schedule ng open heart surgery ni Kiyon? Wala pa po kasi po. Kailangan ko po daw po kasi kahit pa paano, makabuno po ako ng nasa 800 para po maka-schedule na po siya tapos ma-admit na po ni doktora. Oo. Magkano na ang nalilikom ninyo? Nasa 500 na po. Ayan. So nakahingi na kayo ng tulong sa DSWD pati sa I think after pa yan O nga pala. After Opo, pa. pagka mga naka-admit po yun po kasi yung halos dun po sa heart center pag naka-admit na po yung So kung meron ka pasyente. ng 500, pwede na yun, Ate Pauline. Nasabi mo na sa na tawag nito, na pa-receive mo na ba yung mga naipon? Sa hindi pa po. Lalo na pag Pupunta pa GL. lang po ako. Oo, pag GL, 'di ba? Oo, pwede na 'yun. Pwede na yung half million, 'di ba? Sabi mo? Opo. I think pwede na 'yun. Sabi po kasi ng doktor niya kahit mga 7 or 8 na may hawak na po ako is sabihin ko na daw po sa doktor niya kasi para po ma-schedule na po siya. Kasi kailangan na po kasi talaga niya Oo, try mo. Bigyan mo na yung 500 ng mga GL. Tapos tingnan natin baka meron pang tayong mga malapitan na GL, hingi tayo ng tulong. Opo. Sige, manawagan ka. Hingi ka ng tulong, Ate Pauline, para nang sa ganun, kahit papano yung mga gamot na kakailanganin, ni Kiyon. Go ahead. May mga din po kasi siya, financial, kasi yung mga vitamins po niya, yung mga maintenance pong gamot. Sige, go ahead, Ate Pauline. Sa lahat po ng nakikinig po sa DCRH, radyo, sana po matulungan niyo po ako para po sa baby ko. Kahit ano pong tulong. Malaking bagay na po para sa baby ko yun. Malaking pasasalamat ko na po yun sa inyo. Sana po may mabubuting puso po na tumulong sa anak ko para po ma-operahan na po siya. Lalong-lalo na yung mga kakailanganin. Maraming pong salamat. Oo. At sa mga tutulong mga kaibigan para kay Baby Kiyon Jace Arsiaga, so kailangan na po niyang mag-undergo ng open heart surgery. Malaking tulong po, any amount, mapagsama-sama po natin. Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong. Ayan na po, naka-flash sa inyong pong television screen. 0956-197-9471. Again, 0956-197-9471. Any amount, mapagsama-sama po natin. Pero in the meantime, bigyan ka muna namin dun sa ating regular daily fund ng Senator Lito Lapid. Ilapit din natin. Ayan, 2,000 pesos muna, Ate Pauline. Tanggapin mo yan.
Oo, para nang sa ganun mabili mo Malaking ibang tulong na po yan para pangangailangan. po pambili ko po ng maintenance po niya. Oo, pasalamatan mo ang Senator Lito Lapid. Nakikinig ngayon Salamat po Sen Lito Lapid sa po sa tulong po sa baby ko. Malaking tulong na po yan. Oo, at dagdagan natin yan ng isa pa nating regular donor, ang Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation o PPAF, 3,000 pesos, Ate Pauline. Thank you din po. Para nang sa ganun mabili mo yung mga ibang pangangailangan. At dun sa mga tutulong kasi po. po din po yung asawa ko rin po kasi nakakoloktomy din po kasi siya. Ayan, at dun sa mga tutulong, again, pakilagay po sa inyong GCash donations. Ang pangalan po ay Kion. Kion is K-E-I-O-N Arsiaga, no? Jace Arsiaga. Okay? Sige, Ate Pauline, at tignan natin saan tayo makalapit pa ng mga GL para nang sa ganun sana po may makatulong po sa akin. Sige, any amount po mapagsama-sama natin, ha? Okay. Malaking tulong na po sa amin po yun. Oo. Mas pasasalamat ko na po sa inyo ng sobra po yun. Oo nga. At Ate Pauline, dapat manatili kang malakas, ha? Para kay Baby Kion, ha? Ingat-ingat ka lagi. Kailangan po. Oo. Okay, maraming salamat mga kaibigan, si Ate Pauline Aviso, no, para kay Baby Kion Jace Arsiaga. Babalik po tayo sandali lamang, oras natin, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 11 na ng umaga. Reach Operation Tulong. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better TNBS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Operation Tulong.
Oras natin mga kaibigan, meron na lamang tayong 3 minuto, alas 11 na ng umaga. Maraming salamat po ulit sa Aboitiz Power at muli tayong nakapaghatid ng libreng sakay dyan po sa Dagupan Ferry Station. Ayan, bangka po yung sinakyan ng ating mga kababayan natin papunta po sa isang isla dyan po sa Barangay Pugaro, no? Again, dyan po sa Dagupan. Magkaibigan, abagan po ang susunod na Operation Tulong Libreng Sakay. Makinig lamang po dito sa DZRH at sa ating sister station dyan po sa Dagupan, ang Love Dagupan, para malaman kung saan po ang susunod na activation hatid ng Aboitiz Power, Operation Tulong at Love Dagupan. Samantala, marami na rin po ang nakasakay ng libre sa Davao, no? Davao, Dagupan at Cebu dahil po sa ating pong mga himpilan. Katuwang ang Aboitiz Power sa pagsasagawa po ng Operation Tulong Libreng Sakay. Maraming salamat po muli sa ating generous partner ang Aboitiz Power. Thank you so much. Hanggang sa susunod, abangan po ninyo yung ating mga announcement dito po sa ating programa. Samantala mga kaibigan, ang truck daw po na kargado ng soft drinks na tumagali dyan po sa C5 sa Taguig City. Ayan na yun, eto na yung mga residente nag-agawan. Naku. Alamin nga natin ang update niyan mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Yung isang truck na kargado ng 1,300 kaha ng soft drinks dito sa northbound ng C5 sa Taguig City. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, overloaded yung truck at nasira yung wheel balancer niyan. Yung mga residente naman na malapit dito sa area, kanya-kanyang bitbit ng sako at dakot ng bumagsak na soft drinks. Hindi naman daw nila ibebenta yung mga ito kundi pamatiduhaw lamang ngayong matindi yung init ng panahon. Napag-alaman sa MMDA na galing yung truck sa Santo Tomas, Batangas nang magkaaberya kaninang alas 4:50 ng madaling araw. I-deliver sana yung mga soft drinks sa Quezon City. Nasa liks namang kalagayan yung driver at pahinante ng truck na nahatak na sa mga oras na ito. Sabi sa DZRH News ng 49 anyos na pahinanteng si Rodney, wala na silang nagawa nang mag-agawan yung mga residente sa soft drinks dahil sa dami ng mga yan. Pakinggan natin. Naputol po yung airbag. 1-3 po yung class namin mapigilan. Tumala po ang sakit. Ito po sana kami ng Quezon. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko yung aksidente, pero balik normal na yan sa ngayon matapos yung paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa nagkalat na mga bubog. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, sanitary landfill dyan sa Navotas City, patuloy pa rin daw pong nasusunog, yan talaga yung usok na umabot sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Alamin natin ang update niyan mula kay RH23, Edwin Duque. Koeng Edwin. Tama, Miss May, patuloy na nag-anunsyo ang Navotas St. Diyos at yung mga kalapit na lugar dito sa bahagi ng Cabanaba Bay na tuloy lang yung pagsuot ng face mask dahil hanggang sa mga oras ito, wala pa kayo ng pagsikat ng araw. Yung usok pa rin ay medyo nadadala ng hangin dyan sa may bahagi ng Maynila. At kaninang umaga, naranasan din natin yung amoy dito sa may bahagi ng Caloocan. Pero hindi naman gano'ng kalakas dahil yung hangin ay papunta dyan sa may bahagi ng Maynila. So kanina lang mismo ay napasagutin si Mayor Jan Lichanco. Babason na niya rin matignan dahil nga doon sa walang tigil pa rin pagtambak ng lupa para makaibsan sana yung usok. Pero yung pag-ulan kagabi, parang lalong nagpa-usok may doon sa lugar. Kaya naranasan niya sa bahagi ng Baclaran, Maynila at bahagi ng Pasay. At kaninang umaga medyo humina. At yan naman ay patungo pa rin ng Maynila. Kaya ngayon ang patuloy na panawagan ng mga LGUs, lagi mag-face mask para makaiwas doon sa masamang epekto itong usok na halos 2 linggo na inaapula ng mga LGUs. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH23, Edwin Duque. Ayan, samantala ipabot lamang po natin ang pakikiramay
sa pamilya ng Chairman Danny Detera, ang ating team head ng Voltracom medical team natin. Ang ating pakikiramay dahil isa din pong miyembro ng DCRH Operation Tulong, si Ma'am Rosita Chan Chua, si Auntie Rose, kung tawagin po natin, ay sumakabilang buhay na po. At ang kanya pong mga labi ay nakahimlay ngayon dyan po sa sanctuarium. At si Auntie Rose po ay pumanaw sa edad na 83, 83 years old. At siya po ay i-cremate sa April 28 at yan po ay bukas na. Ganap na alas 8 ng umaga dyan po sa Sanctuarium Crematory. Ang ating pakikiramay of course kay Emerson Chua, na member din natin ng DCRH Operation Tulong. Ang Auntie Rose ay butihing may bahay din ng pumanaw na Uncle Yugi. Uncle Auntie yung tawag natin sa kanila dito po sa DCRH Operation Tulong. Ang ating pakiramay kay Chairman Danny Detera and the whole family po ni Auntie Rose, si Auntie Rose o Rosita Chan Chua. Ayan. At syempre, happy birthday Karemo Dumangkas, ang ating napakasipag na dating team leader, pero ngayon ay kasama natin siya sa MBD team. Ang MBD team ay nagpapabot sa iyo ng napakainit na pagbati ng happy birthday. Iyon, nakakalimutan, muntik pa nating makakalimutan. At happy fiesta din po sa ating pong, di ako nakarating kahapon dyan sa Naik, Cavite, sa Labak, sa aking tita Nene and Tito Efren Gonzales, sa buong Gonzales family. Mga kaibigan, susunod na po inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala po tayong magpapaalam. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ako naman, maraming salamat EP Wina Pearl Hesoro at kay Ellen Jacinto, Het and RHTV. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula.